guys, nagbike tayo. So medyo mag-alas 5 na. So medyo hapon na rito. Hapon na talaga. Pero tirik pa rin yung araw. Pahinga lang tayo saglit dito. Lumabas tayo sa ating gisoksa. Para naman kahit paano makalangap tayo ng sariwang hangin dito sa palayan. So may pagkamainit pa kaya sumilong tayo dito sa may lilim na puno. Sobrang lilim nito. Ayan yung lugar ko dito. Flex lang natin guys yung mga Koreano, mahilig silang kumain ng talaba, tawag dito sa atin sa Pinas. So ang dami niya, no. So yung pinagbalatan yung shell. So ayan, panahon ng mga talaba dito ngayon sa South Korea. Madaling lutuin niya kasi pakuluin mo lang sa tubig at kakainin mo na. Sa Pilipinas kinakain niya ng fresh. Yung nakikita natin sa Facebook. Dati bumili ng ganyan yung amo ko pero hindi ko alam ngayon. Medyo nagbago na ugali niya. Masyado nang kuripot ngayon yung amo namin. Dati kapag ganitong panahon, pagka out namin ng Sabado or Friday, nagpapakulo sila ng ganyan. Tapos kumakain kami ng ganyan. Kasi masama naman sa katawan niyan kung lagi tayong kumakain, di ba? Muscles bang English niyan? So guys, alam nyo ba yung lugar na to? Sa mga nakakapanood ng vlog namin. Yan o. So yung lugar na to, ito yung papunta kina Roel, yung tiga Cebu. Si Kanganga, nakasabayan ni Kenneth. So pumunta kami dito one time sa factory niya. So bibisitahin lang natin kung sino na yung mga nando doon. Pero hindi tayo papasok. Papakita ko lang yung company niya. Well, kung makikita mo to, baka mamiss mo tong lugar na to. So ito yung papasok sa kanila. Sa may pinakamahabang lakaran. Kung wala kang bike o motor dito, yan. Kung makikita nyo, dulon-dulo yan, bandaron. So dati wala pa yan, yung mga ubas yan na nakatanim. So ayan, ito yung lugar nila Roel. Nung unang punta niya sa amin, nilakad niya to. At nagkita kami dun sa may tindahan ng CU dun sa kanto namin. Kung saan ako pumapasok kapag nagja-jogging tayo guys. So ayun yung Korea. So ito guys, nakarating tayo dito sa dating company ni Roel. Yung unang nakakuha sa kanya na sadyang name dito. So may kasama siya rito So nakagawa kami ng videos dito, hinatid namin siya rito, sinamahan namin siya at umakyat kami dun sa container na tirahan nila. Ito yun guys. So yan, Roel, kung namimiss mo to bro. So yan dati yung tirahan ni Roel, sa second floor siya. Ang kasamaan lang kaya siya nagpa-release dahil yung amo niya ata hindi rin ganun kaganda, may attitude. Actually may attitude naman pero iba yung sitwasyon na rito. May kasama siyang dyan, dalawang Indonesian yata o Vietnamese sa kwarto. Halo sila, kumbaga container lang yan. So sa isang di ko alam, Indonesian ba, Malaysian ba, nalimutan na natin dahil sa tagal ng video na yan. So binalikan lang natin dahil nagbabag na rin lang tayo at napatpad tayo dito sa lugar niya. So ayan, yung dating company niya, may mga pictures kami dyan, ipopost ko dito. So ibanahagi ko lang guys dahil sana Roel mapanood mo to at shoutout sa'yo kung namimiss mo yung lugar mo rito. Kasagsagan pa ng winter nung dumating siya rito kaya medyo talaga malamig. Ito yung view niya sana pagkalabas niya dito sa company. Ito yung unang makikita niyang view. Nature talaga. So kaya guys, sa inyong mga EPS aspirant na kasalukuyang nag-aaral o yung iba naman nagpaplano pala na makapunta po rito, sasabihin ko na talaga sa inyo, tingnan nyo naman yung lugar. Malayo po ito sa talagang tinatawag nating city o yung syudad, yung maraming mga establishment na pantanggal inip, 'di ba? May mga bilihan na shopping mall, supermarket, wala. Ang pinaka malapit na tindahan dito kung sa atin sari-sari store, dito yung mga convenience store like Ministop, 7-Eleven o CU. So yan po yung makikita nyo rito na malapit sa inyo. Kaya kapag gutom ka, kailangan mo talagang maglakad ng malayo. Nakita nyo naman yung nilakaran natin, talagang walang tindahan dito. Kaya kapag naubusan ka ng stock ng pagkain
obligado ka talagang kahit hating gabi maglalakad ka at makabili lang ng pagkain. Kasi iba yung pagkain na Pilipino na nabubusog tayo sa hirap ng trabaho. Kaya huwag niyo tipirin yung sarili niyo pagdating sa grocery, sa pagkain. So ayan, kaya dagdag na rin po para sa inyo kung palainip kayo, wala kayong kakilala sa isang lugar, talagang ganito ang mangyayari rito. Maiinip ka, maboboring ka, kaya tiyaga na lang at lakas na loob. At ang isa sa pinaka-sure ako o sigurado ako, makakaipon naman kayo dahil nakita niyo naman yung lugar, di ba? Malayo sa impluwensya ng alcohol, ng mga bilihin, mahilig ka sa mga mag-shopping, malayo talaga, kailangan pang bumiyahe ng ilang oras para makarating ng Seoul. So yan yung lugar dito, nakakailangan buo yung loob mo dahil maraming mga kababayan natin na nagpa-release. Yung iba talagang napakababaw lang ng dahilan, pero nire-respeto natin yon. Pero sa kabila nun, syempre maraming mga naapektuhan tulad ng company namin. Parang mas ngayon gusto nila yung Nepal kaysa sa Pinoy. Kagaya nung lagi ko sinasabi, ang Pinoy masipag, maaasahan, pero syempre mautak din tayo. Ayaw natin yung nalalamangan din tayo. Pero yung ibang lahi kasi okay lang sa kanila kahit murahin sila, sigawan sila. Hindi tulad ng Pilipino na pag minura mo o nasigawan mo ng konti, di ba, parang damo yan na makahiya. Tumitiklop kagad tayo. Sumasama ang loob, matagal bago mawala, di ba? Ganun ang Pinoy. Tapos may halong pagkadismaya, di ba? Nabubuisit tayo, parang nawawala tayo sa mood. Kaya mas gusto ng ibang mga Koreano na mga Nepal, kasi mga Pinoy ganun talaga. Madaling magalit at madaling uminit yung ulo, in short. Hindi naman lahat, no? So yan, sa mga nakakapanood ng video na to, para lahat sa inyo yung mga binabahagi ni Kablol. Nagpahinga tayo ng ilang buwan pero nag-upload tayo paunti-unti, hindi tulad ng dati dahil sobrang busy namin at saka summer na rin, di ba? So sana makatulong yung video ko guys sa inyo, ha. So tara, bumalik na tayo doon sa pinanggalingan natin kanina. No bro, babalik na ako doon. So ayan po yung nilalakad niya. Tingnan nyo naman ang sinasabi ko sa inyo na lugar guys. Wala halos na tindahan, hindi tulad sa Pilipinas. Naku po, halos daan mo sa isang bahay o dalawang bahay, may tindahan na sari-sari store. Ang laki ng kompetensya sa atin. Dito wala. Kung kailan mas kailangan nila ng tindahan dito wala. Kaya namang yan ang maganda sa katangian ng mga Koreano. Hindi sila inggitan ba yung kung ano yung negosyo ng iba, gagayahin na, di ba? So dito ganito. So kita nyo naman guys ang lugar, di ba? Kailangan mong maglakad ng malayo. Imagine mo guys, minsan wala pang ilaw dito sa mga poste na to, para lang makabili sa pinakamalapit na convenience store dito. Hindi tulad sa Pilipinas, kagaya ko. Pasensya na guys, wala tayong dalang mic ngayon kaya medyo mahangin, medyo sablay yung sounds natin ngayon, yung mic natin wala. So sana naiintindihan yung sinasabi ko. Hindi na ako makalaya, minumulto na ako ng damdamin mo, diba? So nilakad ko to noon dati. Nagbablog ako bago pa dumating si Roel tsaka si Kenneth. Nakarating na ako rito, pero hindi ko sukat akalain na may mga kababayan pala tayong nandito din yan sa lugar na to. Literal na bundok guys, oh. Ha? Literal talaga na ito yung makikita mo rito. Layo sa pamilya. Tapos ang sisipag pa ng mga tao rito. Yan yung tirikang araw guys, pero nagtatanim si Kuya. Tira, preno lang natin yung bisikleta natin. Papakita ko sa inyo si Kuya. Ayun. Kita nyo ba guys? Si Kuya, tirikang araw, oh. Pero nagbubukal siya ng lupa magtatanim. So yun pa lang yung labas, pinaka main road, highway papunta kina Roel, di ba? Layo, dun pa. Kaya naman pag mag-grocery ka talaga, kailangan maramihan na, pang good for 1 week na talaga. Kaya pag namamalengke rin kami, kung minsan napapansin po ninyo, maramihan na dahil mahirap maubusan ng stock. Dahil ang pre-meal minsan during working days lang, working time, overtime. Pero sa mga katulad namin, talagang
Sabado, Linggo, o minsan kung hanggang alas 6 lang yung pasok niya ng hapon, yung 7 to 7 ng umaga, wala kang pagkain, naku po, magkakasakit, mangangayayat ka talaga. So ito, papalabas na tayo ng main road. So yan, yung banda roon naman, si Angelo, yung taga Batangas na kababayan din ni Kenneth. Yan, banda dyan. So medyo malayo siya, kaya dito muna tayo. Yan, doon sa may paparoon na crossing, diretso yun tayo. Ito yung binag natin kanina. So imagine, wala rin tindahan dito, kailangan mo pa maglakad na para lang makarating. Ang dami rin nagbabike. Hindi na ako makakag ito na kung nalaman mo. Sarap magbike guys, pero sana kung medyo malamig-lamig pa yung panahon, pero tirik pa yung araw eh. Nagtigil si ate, kumukuha, nagigib pa ng tubig yata, grabe. So yan guys, andito na ako. Huminto lang tayo dito guys, malapit na tayo dun sa kanto papasok sa amin. So ito pa lang yung pinakamalapit na tindahan dito guys. Kung makikita nyo yung dadaanan natin mamaya na see you. Yan guys, ito, nandito tayo sa waiting shed. You guys, nakita nyo naman yung mga nakamotor, tatlo sila sa isang motor. So doon, kung saan pumasok yung tatlo kanina, doon tayo papasok. So ayun yung sinasabi ko sa inyo na ang lalayo ng mga pamilyan dito guys. Talaga namang kailangan mong bumili ng bike para lang makarating sa pinakamalapit ng convenience store dito. Ito, nandito tayo sa kanto. Pasok tayo dito. Ayan yung see you. So yan guys, nakauwi na tayo. So paano, nandito na ako sa factory namin. So maraming salamat na naman sa konting oras na pagsama sa panonood sa videos ko. So magkita-kita na lang tayo muli sa susunod gawing video. Lunes na naman bukas, bakbakan na naman bukas. So annyeonghaseyo. Oh.